Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo at maraming salamat sa pagtunghay at panonood dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more video. At kung kayo ay mahilig sa isyu ng lipunan at kasalukuyang isyu ng bansa, ay tama po ang channel na inyong pinapanood. Mga kapolitika, ang ating pag-uusapan ngayon, itong katatapos lang na rally dyan sa Cebu. Kasi maraming mga vloggers, mga kapolitika at mga influencers ang nagsasabi na nilangaw daw or hindi daw sinuportahan ng mga Cebuano itong rally dyan sa Cebu. Well, mga kapolitika, ang inyong napapanood ngayon na video is kuha doon sa Cebu mismo. Ito po ay dinownload ko lang mula doon sa page ni Harry Roque. Kasi marami nga mga kapolitika ang nagsabi na hindi daw sinuportahan or konti lang daw yung dumalo doon sa Cebu. Unang-una mga kapolitika, itong prayer rally na ginawa dyan is hindi pa ito dinadeklara talaga ni former President Rodrigo Roa Duterte na political rally or pangangampanya na. Pero pag time na po ng pangangampanya, kasi next year election na, is iba na po yung maging numero or iba na po yung maging kapal ng tao dito mga kapolitika na dadalo. So ito lang ay prayer rally against dito sa People's Initiative na kanilang sinasabi. So, yun ang sinasabi. So, kumbaga, yung mga tao is hindi pa na-hype na sumuporta talaga dito sa mga ganitong gawain kasi hindi naman ito para sa eleksyon. Pero pag nasa eleksyon is, dyan na po bubuhos ang mga tao, ang dagsa ng tao, mga kapolitika. Unang-una si former president is dito ipinanganak sa Cebu sa isa sa mga syudad, yung Danau City, doon sa bandang norte. So, Cebuano itong mga ancestor or mga magulang ni former President Duterte. At ang mga Bisaya, mga kapolitika, is solido yan. At kung ating matatandaan is itong pinakamahabang bridge nga, itong pinakamahabang tulay na andyan sa Cebu is itong Cordova is pinatapos ni former President Rodrigo Roa Duterte. But ito po ay dating proyekto ng itong PPP ni Pinoy, itong Public Partnership Program, pero natapos ito sa panahon ni Duterte kasi minadali nga niya. So nakikita ng mga Cebuano, mga kapolitika, na maganda at malaki ang naitulong ni former President Duterte dito sa paglago ng kanilang syudad. At hindi makakalimutan yun ng mga Cebuano, mga kapolitika, at mga Bisaya. So kumbaga nagkakaintindihan, at sa katunayan nga is Bisaya nga itong language na ginamit ni former President Duterte, mga kapolitika. So yung video na yung napapanood dito is kuha po ito dyan sa Cebu, mga kapolitika, at patunay lang na hindi talaga nilangaw o walang sumuportang Cebuano dito sa Cebu. At isa pa ang patunay na ito ay balwarte ng mga Duterte, mga kapolitika, yung time ng election 2016. So landslide talaga ang pagkapanalo dito ni former President Duterte. Kahit itong Cebu, mga kapolitika, dito kasi tinago si Cory Aquino noong panahon ng martial law, mga kapolitika. Tinago siya dito sa Cebu ng 3 days kasi nga nagkagulo sa Maynila. So ipapalitan na itong si Marcos Sr. kasi nung time ng martial law is nagkakagulo na, di ba? So substitute na itong si Cory Aquino diyan sa Malacanang. Pero ang nangyari, mga kapolitika, habang magulo sa Maynila is tinago si Cory Aquino dito sa Cebu sa isang monastery sa mga madre. So kung kaya is naging liberal party na lugar itong Cebu noon yun, mga kapolitika. Pero nung time na ni Duterte, nung tumapak na siya dyan sa Malacanang, is naging balwarte ng Duterte itong Cebu. Kasi itong si Duterte, mga kapolitika, is alay din ito ng mga Aquino dati, pero nagkahiwalay sila ng landas kasi hindi naman nakikita ng tao na umunlad ang bansa natin nung nag-appoint dyan si Cory Aquino dyan sa office. So naging balwarte na talaga ng Duterte itong Cebu. At katunayan nga noong 2022 election is nakakuha dito ng pinakamalaking boto si Inday Sara, 1.5 or 1.6 million ang nakuha niyang boto. At ang Cebu rin, mga kapolitika, is yan ang pinakamaraming botante sa buong Pilipinas, ang Cebu. Okay, so sa mga nagsasabing nilangaw daw yung rally ng mga Duterte sa Cebu, well, dapat yung panoorin ng video ito kasi ito ang magpapatunay na hindi nilangaw kundi sinuportahan talaga ng mga Cebuano ang rally ng mga Cebu dyan, at mahal pa rin ng mga Cebuano ang mga Duterte, mga kapolitika. Alright, so yun lamang ating short video, mga kapolitika. Dito kasi, mga kapolitika, pinapakita lang natin yung totoong nangyari dyan sa Cebu para maiwasan yung fake news at disinformation, kasi
kung walang magtatama or walang magpapakita ng pruweba is baka maniniwala yung karamihan at masigway pa yung mga supporter ni Duterte na sumuporta doon sa mga kalaban nila. At isa pa mga kapolitika, February 25 yun itinaon sa EDSA People Power na date mga kapolitika. Alright, so maraming salamat again sa walang sawang panunood at pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe for more videos.